Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting. At welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Huwebes. At andito tayo sa Barangay Itchon, Macrohon, Southern Leyte. Yan, meron ako ditong nahanap na gagawin. Ito ay dalawang wall pan na ang brand ay Union. Ito daw ay di na umaandar. Pero nagsiswing kasi dalawa ang motor nito pag mga ganito mga kabutingting. Motor sa pan or sa pinaka-LC niya at saka synchronous motor yung tinatawag nila na yung nagsiswing. So dalawa. So buhay naman ko pa lang ito mga kabutingting. Try natin ito i-repair kung ma-repair ba. Una ay tanggalin muna natin yung screen tapos ikutin lang natin yung LC. Yan kung makikita nyo ay pre-wheel na pre-wheel. So ito yung ating iti-testing din dahil hindi ko pa naman ito sinubukang paganahin. Yan, saksak natin dito. Ayan, nakasaksak na. Pero walang ugong. Lagay natin sa number 2. Yan, wala. Number 3, wala pa rin. Pero kung ilalagay natin ito dito sa 1, tiyak ay gagalaw. Pero, yun yung sinasabi ko na magsuswing lang. Ayan o, makikita nyo ay gumagalaw. Swing lang yan mga kabutingting. Pero hindi ito iikot. Dahil sabi ko nga ay dalawa ang motor nito. Ayan. Bali, tanggalin natin itong LC. Pati itong panlikod na grills. Para hindi tayo mahirapan sa pagbaklas. Ito ay pre-wheel. So, gagawin natin ito ay alam na. Ayan, pasintabi sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel. Yan, nasa inyo po kung inyong gagayahin tong aking mga pamamaraan. Bali, ito naman ay sarili ko itong diskarte. Bali, pagpagan muna natin ito mga kabutingting dahil malikabok. Mga magandang sinyalis ito dahil di naman dumayo muna ako dito at medyo matumal doon sa machine dahil magpipiesta kasi. Anti-dispiras ngayon. Dali ha. Tanggalin natin itong tornilyo sa capacitor. Yan, putulin muna natin itong cable tie. Ayan, tapos tanggalin muna natin ito. Oh, ayan. Lagay muna natin yung tornilyo dyan. Titignan muna natin ito kung wala bang sunog. Ayan, wala namang siyang sunog. Tsaka pre-wheel na pre-wheel. So, gagawin natin ito ay bubuksan natin itong ito. 4 na tornilyo yan. Tingnan natin kung anong kulay ang kumo nito mga kabutingting. Yan, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung kampana mga kabutingting at ilagay nyo sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At mega love shoutout po sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, sa mga bagong napadpad po dito sa aking munting channel. Yan, mega love shoutout at maraming salamat po sa inyong walang sawang at patuloy na suporta dito sa aking munting channel mga kabutingting. Ayan, mayroon pa pala ito dito. Mayroon pang dalawang tornilyo. Ayaw mabuksan ayaw matanggal yung isang tornilyo. Ayan, lumihis yata yung isang tornilyo, hindi tumama sa butas. Yan, bali ang kumo nito ay kulay black. Yan So, para hindi tayo mahirapan ay sabi ko nga, ito ay ibabypass ko na. So, ibabalik ko lang sa pagtornilyo ito, yung mga tinanggal ko dyan. So, stipot muna kayo dyan. Ayan, bali naibalik ko na yung tornilyo mga kabutingting, pero nagbago yung isip ko. Bali, hindi ako magbabypass. Bali, ang gagawin ko ay dito ako magtatanggal ng thermal fuse.
dahil para ma-check ko rin yung kanyang bushing at saka shafting dun sa loob, kasi kahit ito ay pre-wheel at walang alog, yan posible pa rin na nagka-problema yung bushing doon sa loob or shafting. So ang gagawin natin ay tanggalin natin itong tornilyo at itong apat na tornilyo dito sa pinakamotor, at hindi ko na ipakita. So ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali natanggal ko na yung mga tornilyo, kaso napakahirap dahil napakatigas. Yung dalawang tornilyo ay kailangan ko pang lagariin mga kabutingting. Balak ko na sanang ito ay i-ano na lang, i-bypass. Kaso mas maganda rin kasi kung i-check natin yung pinaka bushing nya at saka malagyan na rin ng langis yung kanyang foam. And kung makikita nyo ay napakaganda pa ng kanyang shafting, oh, napakakinis. Yan, kung makikita nyo, halos walang ka-groove-groove. Ganon din dito sa kabila. Ayan, oh, kita naman. Ayan, oh, napakaganda. So gagawin na lang natin ito ay maglangis. Ayan, tapos gaganyan lang natin. Ayan, napakaganda pa nito mga kabutingting. Sunod ay nabuksan ko na ito, kaya hindi ko na ito iba-bypass. Bali tanggalin natin yung thermal fuse, dahil yan naman ang purpose kung bakit binaklas ko ito. Talian muna natin ito dito banda para hindi ma-disgrasya. Gabi tayo ng cable tie. Yung isa siguro baka iyon ang iba-bypass ko mga kabutingting, dahil tingin ko parang bago pa naman ito. Bali dudukutin na lang natin mamaya, o dudukutin ko mamaya sa paglagay ng langis. So putulin natin yung cable tie. Ayan, tapos angat lang natin ito, tapos gaganyan lang natin. Ayan, tapos bali tanggalin natin tong spaghetti. Ayan, sabi ko nga ay pasintabi sa mga bagong napadpad po dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Bali nasa inyo po kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan, dahil na madalas ang back job nito mga kabutingting. Yan, tanggalin lang natin itong hibla. Ayan, tapos yan, tanggalin natin ito. Ayan, so ito yung pinaka fuse nya, mamaya iti-tester natin yan. Tapos pagsama lang natin itong kulay asul na ito dito. Yan, tapos yung isang hibla ay ano natin dito, bali pulupot natin. Baka yung isa ganun din siguro, babaklasin ko din yung siguro yon mga kabutingting. Bali yan ay ating ihinang lang. Ayan, tapos lagyan natin ng ito. Tapos i-check nyo na po ang mga ganito mga kabutingting, baka mamaya malutong na. Pagka malutong na siya ay palitan nyo po, dahil pagka ganyan na malutong na ay madali na lang mabutas yan. Magiging sanhi pa sa pagkasunog ng rewind. So tali lang natin ito. Tapos check na rin natin mamaya yung capacitor kung ayan ba ay okay. Ayan, tulin lang natin. Tapos pagpagan muna natin, dahil mayroong mga dumikit na mga yung pinaglagarian. So ito yung ating assemble na. Ayos lang natin. Ay, sandali, hindi ko pa pala ito nalagyan ng langis. Yung kanyang foam, lagyan muna natin. Ayan, tapos yung shafting ay lalagyan din natin. Pero sandali ha,
Parang may napansin din ako nito, parang wala itong play mga kabutingting. Basta ingatan nyo lang na wag magasgasan yung kanyang rewind. Yan naman ang mahalaga. Yung dalawang tornilyo hindi ko na tinanggal talaga dahil buwabangga dito sa pinakalagayan ng swing arm, pinakalagayan ng synchronous. Yan, bali ito ay ating hilahin yung shafting. Ayan, mayroon naman pala, kala ko ay wala. So ito ay ating babalik na sa pagtornilyo. Balik natin yung 4 na tornilyo sa motor. Line lang natin mga kabutingting. Pupukin natin dito banda. Ayan. Ganun pa rin, pre-wheel na pre-wheel pa rin. Balik natin itong pinaka tornilyo sa swing arm. Tingin ko hindi pa ito medyo luma ba, dahil halos wala pa ito masyadong alikabok. Ayan. Tapos pwede natin ito paandarin, pero check muna natin ito kanyang kapasitor. Yan, bali hindi ko na lang sinagad para kung sakaling okay pa ito ay ihihinang ko lang ulit or idugtong sa pag hinang. Tama nga ba yung pagkasalita kong kagwang? Hirapan ako magtagalog ngayon Bali gagamit tayo ng tester. Tester muna natin yung fuse at saka kapasitor, dahil hindi pa ako gumamit ng tester. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin yan sa OL. Yan, kitang kita sa mata. OL muna dahil itong kapasitor, itong thermal fuse, ayan kung makikita nyo hindi nag-buzzer, wala tayong nakuha ang resistance, so ibig sabihin sira talaga yung thermal fuse. Tapos set naman natin ito sa capacitance. Tingnan na, ito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin. Yan, 1.4 pa ito. Ibig sabihin ay okay na okay pa itong kapasitor mga kabutingting. 1.4 pa pero bagay medyo mababa na rin, pero para sa akin ito ay okay pa talaga. Pero papalitan na lang natin ito para hindi rin lugi ang may-ari. So ayan, bali ito yung ating ipapalit. Ito ay 1.5 microfarad rin. So palitan na lang natin. So, hingiin ko na lang din sa may-ari yan mga kabutingting, dahil sabi ko nga ay hindi naman sira talaga yan. Yung kapasitor na yan, kung sa babaguhan ko lang, pwede yan gagamitin sa 1.2 microfarad. Pero ayan talaga, kung ibabalik mo yan dito, doon na rin sa pagkasira yan dahil mababa na. Palitan na lang natin. Bali, hindi electrical tape yung ilalagay ko. Ito na lang. Ito yung nakabalot sa thermal fuse. Maganda itong gamitin kaysa electrical tape. Ang electrical tape bumubukas sa katagalan. Pero kung wala talaga akong makakahoy na ganito, ay electrical tape mga kabutingting. Yan, hindi ko na yan hininang. Wala namang problema kung hindi na natin ihinang yan. Ayan. Tapos
Bali, tornilyo muna natin itong capacitor. Yan. Pwede na yan. Tapos, ayos lang natin yung wire. Ayan. Pwede na yan. So, testing natin. Patayin muna natin. Ayan, bali, saksak ko yung power cord. Ayan. Ayan, gumagana na. Kaso, gumagana na siya. Naka-zero pa. Alibas siya zero nito. Ayan ang zero. Kung sa pagka nagkamali din pala ito ng pagsalpak. So, ilalagay natin sa tama. Ayan. Tapos, bali dito tayo sa aandar yung pinaka ito. Tapos, magsiswing. Kasi dito sa kabila ay ano lang, steady lang. Hindi magsiswing. Kaya lalagay natin dito sa number 1. Ayan. Magsiswing din yan siya. Ay, mali pala yata sinting. Pag ganyan pala. Bali na uuna pala ang number 3 nito, ang kagwang. Ayan o. Kanan sa ano sir, may tao lagi. Ayan, napakatahimik mga kabutingting. So, nakita nyo naman na gumagana na. So, balilinisan ko muna yung screen at saka LC nito. Pati cover sa motor. So, bali, stipot muna kayo dyan. Hindi ko na ipakita paglinis. Ayan, bali, nalinis ko na lahat mga kabutingting. So, bali, assemble natin ito. Yatang hindi tumama Tumama ba kaya? Parang hindi Hindi makatama si Inting sa butas. Kagwang. Ayan. Dali. Lagyan muna natin ito ng cable tie para pag nagkaputol-putol yung mga cable tie doon ay hindi siya basta-basta na papuputulan ang hibla. Talian natin. Tapos hilahin lang natin ang bahagya ito, yung wire, para may allowance siya pag nag-swing. So balik lang natin itong panlikod na cover sa motor. Ayan. So balik ko na itong
grills. Panlikod na grills. Sabay lock. Kaso hindi masyadong kita yung ginagawa. Lagyan muna natin ito ng langis bago ko ilagay yung LC. Sabay gaganyan-ganyan lang. Okay. Ayan. Bale, ayan. Yan ay naka ano pa rin, naka number 3 tapos naka swing. So, saksak ko lang dito yung power cord. Tingnan nyo kung okay na ba. Ayan. Bale, nakatapat pati yan sa may-ari, mga kabuting-ting. Sir, okay na sir? Number 3 yan sir. Lagay ko sa number 1. Ayan, number 1, number 2 pala. Yan, number 2. Tapos, number 1. So, may binaman na ako mga kabuting-ting. Lagyan natin sa number 1, tapos steady. Ayan. Number 2. Number 3. Ayan, okay na ito mga kabuting-ting. So, yung isa naman, pwede na ito gamitin sir. Para habang nag-repair ako, pwede nyo yan i-testing ba, subukan. Ayan, dito naman tayo sa isa. Parehas siguro sa kita ni. Malamang, parehas ang brand sir Masunod mo po. Yan, ikutin lang natin yung LC. Ayan, makikita nyo ay pre-wheel na pre-wheel. So, ibig sabihin dahil pre-wheel na pre-wheel ito, alugin muna natin at tatanggalin muna natin tong kanyang LC. Ganon pa rin ito mga kabuting-ting, hindi pa rin siya umaandar, pero nagsiswing. Mamaya tanggalin muna natin tong kanyang guard lock para tanggal natin yung panlikod na grills. Ayan. Tapos ilagay natin dito. Bali hindi ito iikot. Kaso ito ay ganon pa rin, gagalaw siya, magsiswing. Ayan, saksak ko lang dito. Ayan gumagalaw pero hindi ito umiikot. Ayan ang dali ha. Parang dali. Patayin ko muna ito dito. Tapos lagay ko dito sa number 1 na naka-steady. Kanina kasi parang mag-vibration siya pero wala. Number 2, wala. So ganon din ang problema nito. Katulad lang doon siguro sa una. So kung ano yung ginawa ko doon sa una, siguro ganon din ang gagawin ko dito. Bali hindi ko to iba-bypass para malagyan ng langis yung pinaka-foam niya at ma-check yung pinaka-bushing at shafting doon sa loob. So update ko na lang kayo mamaya. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo or nabaklas ko na lahat. So ganun pa rin, same process pa rin yung ginawa ko. Pero ito mga kabuting-ting ay tinignan na ito ng may-ari. Dahil kung makikita nyo ay naka electrical tape na. Bali tinignan daw ito ng may-ari kung ito lang ba ang may problema. Pero hindi rin siguro nila ito tinester. Kaya yan mamaya ay ititester natin yan kung okay pa ba yung capacitor na yan. Bali putulin muna natin ito. Bali siguro ay hindi ko na ipakita yung pag nito, pag rekta. Bali fuse pa rin naman ang nagiging problema nito. Kung ano yung ginawa ko sa una ay ganun din naman ang gagawin ko dito. At dito naman kung makikita nyo yung kanyang shafting ay napakakinis. Ganun din dyan sa pangharap, napakaganda pa. So yan, stipot muna kayo dyan. Update ko na lang kayo mamaya. Yan, bali meron lang akong konting tip sa inyo mga kabuting-ting. Kung halimbawa ito ay inyong iba-bypass, halimbawa ang common nito ay kulay black dahil yun at kita nyo naman kanina na binuksan natin. Tapos bali maggagatla kayo dito, tapos hanapin nyo yung itim, tapos dudugtungan nyo, tapos itatap nyo dito kung saan ba yung pakanan. Ang mangyayari nito, aandar naman siya pero hindi siya magsiswing dahil itong common na kulay black ay may isa pang wire. Itong wire na ito ay para naman ito dito sa pinaka synchronous motor. Kaya nasabi ko na aandar lang siya pero hindi siya magsiswing. Pero kung itong wire na ito na kulay pula na nakatap dito sa synchronous ay kung dito yan inilagay sa dito sa kulay blue, itong pula na ito ay
pwede. Yun, bali mayroon siyang swing, tapos aandar siya. So yun lang, bali hindi ko pa na-tap mga kabutingting. Bali pinaliwanag ko lang sa inyo yun. Ewan ko kung tama ba yung paliwanag ni Inting Kagwang. Ayan, bali napagsama ko na lahat mga kabutingting at pinost ko na, hindi ko na pinakita. So yan, same process pa rin. Lalagyan natin ito at i-check nyo yung kanyang shoklob. Kung malutong ay palitan nyo na. Ito naman ay hindi pa naman malutong, kaya hindi ko na ito pinalitan. So ito yung aking itatali lang at i-assemble. So update ko na lang kayo mamaya. Tapos i-tester din natin yung capacitor mamaya kung okay pa ba yan. So stay put muna kayo dyan mga kabutingting. Ayan, bali na-assemble ko na. So ngayon ay check muna natin itong kanyang capacitor kung okay pa ba ito. Bali andito naman yung may-ari mga kabutingting na ito ay ikaw yung nag-ano nito, sir? Ayan, siya daw yung nag-ano nito mga kabutingting. Bali tinignan niya kung baka ito lang daw ang may problema. Ang palatandaan pag ito ang problema, tapos pre-wheel itong kanyang shafting, tapos walang uga, tapos umaandar siya pero mabagal, ito talaga ang pinaka problema. Tinuro ko na rin yan kay sir mga kabutingting. Dali yan, on lang natin itong ating tester, tapos select natin ito sa capacitance. Kita ba yung ating tester? Ayan, kitang kita sa mata. So ito ay 1.5 microfarad ba rin. Tingnan natin kung 1.5 pa ba ito. Uy, kagwang di pala nakaset sa capacitance, naka-oil pala ang kagwang. Sorry mga kabutingting. Ayan, 1.2. Ito talaga ay mababa na ito mga kabutingting pag mga ganito. Kung sa pagka mabagal na. Yung isa naman kasi kanina ay 1.4 pa ito. At gaya ko nga sinabi ko ay hingin ko to sa may-ari. Dahil magagamit pa yan sa mga 1.2 na inilagay na capacitor. So ito yung aking ipapalit. So bali hindi ko na ipakita yung pagkabit nito dito. Para maiksi lang yung video natin dahil mahaba na naman ang kagwang. Ayan, bali na kabit ko na yung capacitor mga kabutingting. Testing muna natin ito. Yan, naka number 3 na yan at mag-swing. Tingnan natin. Mamaya hindi aandar. Ayan, maandar siya. Kaso bakit ayaw mag-swing? Ayaw mag-swing mga kabutingting, oh. Naka ano naman yan. Jadi dito, pikas, pila. Ayun, baliktad yata ito ah. Swing yung nakalagay. Hindi ko maintindihan to, sir ah. Diha mo lagi ng sira ang kuan. Baliktad naman ito doon sa kabila. Ay. Oh yan, nagsiswing. Dito pala sa steady yun. Tama pala, sir. Kagwang ka talaga ting. So, so ikakabit ko lang yung ano nito. Palamuti mga kabutingting. Yung cover sa motor at saka yung screen at saka LC at hindi ko na ipakita. Kita nyo naman na gumagana na. Yan, bali na ay kabit ko na yung LC at saka screen mga kabutingting. So ngayon ay ititesting na natin. Bali andito naman din yung may-ari. Bali tinapat ko sa kanya. Ayan. Bali umaandar na. Tapos nagsiswing din. Lagyan natin sa number 2. Dahil naka number 3 yon. Ayan number 1. So ayan ay okay na mga kabutingting. Patayin natin tapos ano natin dito sa steady. Ayan. Yan naka steady lang yan at number 3. Yan number 2. Number 1. Okay na ito mga kabutingting. Bali perfect yung dalawa. Bali ayos na ayos tong ating buhay na mano dahil nakadalawa tayo. At hindi masyadong mahirap ang trabaho. So ayan bali excuse me po. Apil ka sir, dili. Ayan na sir. So ayan, bali dito ko na po tapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. Yan, kung nagustuhan nyo at mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pindutin nyo na rin yung kampana at ilagay nyo po sa all para ma-notify po kayo pag mayroon ako mga bagong i-upload na video. So ayan, bali ako yung maghahanap pa ng customer mga kabutingting. So ako yung mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!